So, erap to po mga kapatid, at ang atin pong mga kapatid ay hindi pa po available sa kapanahunan po na ito. Kaya tayo po ulit yung magbabahagi sa salita ng Panginoon. And every time na may mga ganito pong opportunity ay isang kagalakan po natin palagi na magbahagi, maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong mga salita. Tayo po ay nagpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa libro po ng First Samuel. At katulad ng nabanggit ko po kagabi ay malapit na po tayong magtapos dito sa unang libro ng Samuel. At patuloy pa rin po nating tinitignan ang kwento po nitong si David at saka nitong si King Saul. So chapter 24 ng 1 Samuel, sabi dito, nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Filisteo. So nakita natin 'di ba na may opportunity na kung saan ay makakaharap na supposed to be ni Saul itong si David na nagtatago kasama ng kanya pong mga kasama. Pero biglang may dumating na messenger kay Saul at sinabi na yung mga Filisteo ay sumasalakay, 'di ba, sa kanila at nakita natin na mas inuna nitong si Saul yung pagharap dito po sa mga Philistines, yung mga Filisteo. At nakita po natin dito po sa verse 1 na ang sinasabi po dito ay nang magbalik si Saul mula saan? Sa pagtugis sa mga Filisteo. So that means to say mga kapatid na doon po sa pakikipagharap ni Saul sa mga Philistines, sino po yung nanalo? 'Di ba? Nanalo po si Saul, doon po sa labanan na 'yon. Pastora, okay na po kayo? Tapos sinulong. Okay, sige. Itutuloy ko lang. Ayun. So, nanalo, nagkaroon ng victory itong si Saul, nagkaroon ng victory laban po sa mga Filisteo. At kung iisipin natin, Lord, bakit naman ganon? 'Di ba? Kung baga titignan natin, 'di ba, na si Saul na alam mo 'yon, kailan lang pinagpapatay niya yung mga priest, yung mga lingkod ng Diyos. Kailan lang, 'di ba, na nakita po natin yung talagang malakihang disobedience niya sa Panginoon. Tapos kailan lang nakita natin that even yung anointed na king na pinili po ng God sa katauhan po ni David ay ninanais po niyang patayin, ninanais niyang dakpin, ninanais niyang patayin, at gusto niya na mag-go against doon po sa pagpili or doon sa will, 'di ba, ng Diyos. So bakit binigyan niyo, Lord, ng victory ulit itong si Saul? Kumbaga parang madadagdagan ulit yung sa term natin yung laki ng kanyang ulo. 'Di ba? Na para bang alam mo 'yun, yung victorious siya kahit hindi siya sumusunod sa Panginoon, 'di ba? Nagkakaroon siya ng victory kahit na yung kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng mga pari, ng mga priest, 'di ba, na kanyang pinagpapatay, 'di ba, nang dahil doon sa kanyang maling akala na pagtulong kay David. Bakit ganon? 'Di ba? Bakit niyo binigyan siya ng opportunity? Bakit hindi na lang nanalo itong mga Filisteo na to, tapos nasuong
panganib itong si Saul para mawala na siya. Tapos para pumalit na itong si David, 'di ba? Parang ganun yung maiisip, 'di ba, ng marahil karamihan, 'di ba, sa maaring tumingin po nito, sa yung mga hindi po nakakaunawa sa puso at sa plano ng Diyos, no? At kung titignan po natin, napakalaki pong lesson nito sa atin na yung judgment ng God, 'di ba mga kapatid? Yung judgment lang talaga ng Lord ay kaiba sa judgment ng tao. Kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba? Sometimes we question yung Lord, bakit nagpo-prosper sila? 'Di ba? Hindi naman sila naglilingkod sa inyo. Bakit nagiging successful yung mga buhay ng mga taong ito kahit hindi naman nila kayo inuuna? 'Di ba? Bakit kung titignan mo, bakit mas 'di ba, sa Facebook, yung mga hindi nagpapahalaga, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon, laging feeling blessed. Kumbaga yung parang, alam mo 'yan, talagang ipopost nila, ibabalandra nila yung kanilang mga accomplishments, 'di ba, yung kanilang mga natatanggap minsan na mga regalo, 'di ba, yung mga ganon. So parang sometimes we question din, I don't know kung dumating din sa punto ng buhay po natin na tinatanong din po natin yung mga ganitong mga bagay. Pero hindi po tayo nag-iisa. Sapagkat sa Bible, binabanggit din po yan, 'di ba, sa atin. Laging ipinapaalala ng Lord na huwag niyong kainggitan ang mali nilang gawa, 'di ba? Kahit sila ay may kanta na gano'n, 'di ba? Huwag mong kainggitan ang mali nilang gawa. Sa Diyos mo lang hanapin. Nakalimutan ko yung lyrics, no? Pero may gano'n na na portion sa scripture, no? Na nakalimutan ko lang kung saan makikita 'yon. Pero lagi tayong pinapaalala po ng Lord, ng kanya pong mga salita na nakikita mo, 'di ba, na nagpo-prosper sila. Oo, nakikita mo na ganito yung mga nangyayari sa buhay nila kahit in the point of their disobedience, 'di ba? Yung kanilang mga katigasan ng ulo. Pero alam mong nakikita natin doon yung mercy ng God. 'Di ba? Yung mercy ng God, He is not quick to judge. Is not tayo, gusto natin mawala na kaagad. Gusto natin hindi sana sila mag-prosper para hindi sana lumaki yung kanilang mga ulo. Pero iba kasi yung puso ng God eh. 'Di ba? Iba yung puso ng God. Iba yung pamamaraan niya ng kanyang judgment. At hindi rin naman later on makikita din po naman natin, 'di ba, na talagang mayroon lang judgment din, 'di ba, na marireceive itong si Saul, sa lahat ng kanya pong mga ginawa, sa lahat ng kanyang mga ginawa. So dito may siya. So nakikita natin na the Lord is not quick to judge, 'di ba? Unlike sa atin, dito nakikita natin yung mercy ng Lord. 'Di ba? Every time na nakakakita pala tayo ng mga ganitong mga klase po ng situation, ang Lord yung tinitignan natin. 'Di ba, na alam mo yun, napaka-merciful lang talaga ng God na kahit ganito yung tao na ito, nandyan pa rin na pinupour out niya yung kanyang blessing. 'Di ba sinabi rin ng Lord sa kanyang sa kanyang salita na alam mo, pag nagpaulan ang God, 'di ba? Pag nagpaulan ang Lord, para yun sa mabubuti at saka sa masasama. Minsan yung naghihina na, bakit Lord, bakit ganon? Kasi ang puso ng God, napaka-mercy full niya, 'di ba? Talagang full lang talaga siya ng grace. Dito nakikita natin talaga yung walang humpay na pag-protect niya dito po kay Saul sa mga kapanahunan na ito. Baka sakali, 'di ba, na magkaroon ito ng pag-iisip, 'di ba, at maisipan niya, 'di ba, na mag-repent sa kanya pong mga kasalanan. Kaya yung kindness ng God supposed to be, it will lead us to
repentance. Ganun, ganun. Pag nakita yung kindness, nakita yung grace, nakita yung mercy, di ba, ng Lord, sa isang puso ng isang tao na nakakakita nito, makaka-experience nito, 'di ba? Maglilid lang supposed to be sana sa repentance. So dito nagkaroon po ng victory itong si Saul doon po sa mga sa mga Filisteo, kasi siya nga yung tumugis, 'di ba? Sabi dito, siya nga yung tumutugis ngayon, 'di ba, sa mga Filisteo. Galing siya doon sa pagtugis sa mga Filisteo, no? At sabi dito, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-gedi. So, alam mo 'yon, yung pagkatapos niyang tugisin itong mga Filisteo, 'di ba, na sumalakay sa Israel, ay may nagparating ulit ng balita na itong si David ay nasa ilang ng En-gedi. Ano ngayon ang gagawin nitong si Saul? Magpapatuloy ba siya sa pagtugis dito kay David? Mayroon na siyang victory. 'Di ba? Ito yung mahirap kasi minsan, 'di ba? Yung sinasabi ko po na lumalaki po yung ulo minsan at hindi po hindi niya nakikita minsan kung sino yung may akda sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Kaya ano po yung kanyang ginawa? Verse 2 ng chapter 24. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng maiilap na kambing. Hindi siya pwede naman niyang sabihin na, si David, hindi naman yan threat talaga, 'di ba, sa akin. Ang totoong threat ay itong mga Philistines. Pero hindi, mga kapatid, no? Upon hearing na itong si David ay nasa ilang ng En-gedi, nagpatuloy siya sa sinama niya, pumili pa siya ng 3,000, 'di ba, na mga kawal. Sabi dito, hindi lang mga kawal, kundi talagang mahuhusay na mga kawal sa Israel, mula sa Israel, at isinama niya upang puntahan, 'di ba? Upang hanapin itong si David doon sa kaburulan. Sabi dito, yung description, maiilap na kambing. Nakakatuwa lang, no, yung mga maiilap na kambing. Kasi every time na nagtitrip tayo dyan sa lugar ng En-gedi, meron po tayo talagang mga nakikita dyan, di ba, na mga ganitong klase, di ba, ng mga hayop. Verse 3, pumili pa talaga siya, 3,000. Nung una, sinama niya lahat ng kanyang mga tauhan. Tapos ngayon, pumili na lang siya ng mahuhusay. Yung mahuhusay na lang, 'di ba, yung kanyang pinili, yung kanyang isinama upang hanapin itong si David. Verse 3, sabi dito, nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nakakatuwa, kasi ni-record pa ito sa atin, 'di ba, ng scripture. I don't know if you experience something na katulad po nitong ni Saul, 'di ba? Naabutan na siya ng kanyang call of nature, 'di ba, sa lugar na 'yon, 'di ba, doon sa area po na ito, at very descriptive yung sinabi po dito, 'di ba, na yung location na kung saan ay ginawa po niya, 'di ba, yung call, 'di ba, ng nature. At sabi po dito, nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan, ilan sila? 600, ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon, Unknowingly, dito po kay Saul, ay doon sa lugar na yon na kung saan ay nag-CCR siya,
ay nandun din sa loob itong sina David, 'di ba? At ng kanyang mga kasama. So kumbaga iisa na lang po yung lugar nila, makikita po natin na kung kung titignan natin, 'di ba, yung sitwasyon, syempre itong si Saul na nag-CCR, 'di ba, na dumudumi, ay hindi naman yan napapalibutan, 'di ba, ng kanyang mga kawal. So dahil kuweba 'yon, ang mga kanyang mga tagabantay, itong mga 3,000 na mga mahuhusay, 'di ba, na mga kawal, automatically nasa labas 'yan, 'di ba, na naghihintay, 'di ba? Naghihintay, malay ba naman nitong mga kawal na ito na yung palang kanila pong mga hinahanap ay nandun din sa mismong lugar, 'di ba, na kung saan ay pumasok itong si Saul. Pero grabe lang talaga yung nagagawa, 'di ba, ng grabe lang yung nagagawa ng jealousy, 'di ba? Grabe lang yung nagagawa ng alam mo 'yon, yung ano bang tawag doon, insecurity, 'di ba, na kikita po natin sa katauhan, 'di ba, nitong si Saul. So verse 4, ano ngayon yung mangyayari? Verse 4, sabi dito, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan. So makikita natin, hindi si David, 'di ba, yung nagsasalita dito. Kumbaga, nakikita nila David itong si Saul, pero si David relax lang siya, 'di ba? Yung kumbaga parang pinagmamasdan lang marahil itong yung galaw, 'di ba, nitong si Saul. Kaya itong kanyang mga tauhan ang nagsabi po sa kanya, nagsabi dito po kay David, ano po yung kanilang sasabihin, no? Sabi nila, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maari mong gawin sa kanya ang gusto mo. 'Di ba? Parang kung titignan natin, it is really a great opportunity, 'di ba? Para po dito kay David, 'di ba? At ng kanya pong mga tauhan. Kasi nag-iisa si Saul 'di ba, sa lugar na 'yon. Kahit naman sabihin mo na may 3,000 siyang mga kasama, kung sila naman ay nasa labas, tapos makuha mo yung king, 'di ba? Makuha nila yung king, wala namang magagawa yung mga tauhan, 'di ba? Kapag nakuha na nila David itong king, o kaya patayin na lang talaga itong si Saul para maghari na itong si David, at matapos na yung kalbaryo, 'di ba, ng kanilang buhay, matapos na yung pagtatago nila. Kasi napakahirap naman talaga, 'di ba, yung magtago, no? Lalong-lalo na sa ganitong klaseng karami, 'di ba, ng mga tao. Pero tingnan natin yung sinasabi, 'di ba, ng mga tauhan. Itong mga tauhan na ito ni David, mga kapatid, ito ay mga loyal na mga kasama nitong si David. 'Di ba, sila yung mga nagre-risk everyday ng kanilang buhay na kasama si David. 'Di ba? Mas pinili nila si David na maging kasama kaysa dito kay Saul, 'di ba, na tumutugis sa kanila. So makikita natin na kapag kasama mo, supposed to be may concern. 'Di ba? May concern lang talaga para dito kay David kasi they are in the same situation. 'Di ba? Nahaharap sila sa hindi mo nga alam kung saan sila kukuha, 'di ba, ng kanilang pang-araw-araw na nakakainin, 'di ba? Yung mga daily needs nila, napakahirap kaya yun no, na you are living in fear every time, 'di ba, na maaring maiisip po nila na sa pagmulat ng kanilang mga mata kapag sila po ay nagpapahinga, nandyan na, 'di ba, itong mga kawal, or nandyan na si Saul, 'di ba, na
huhuli, dadakip, o maaring papatay, 'di ba, sa kanila. Kasi pwedeng gawin ni Saul 'yun pinagpapatay nga niya yung mga priest, 'di ba? Paano ka naman makakasiguro, 'di ba, na hindi rin niya gagawin ito kina David at ng kanyang mga kasama, no? Pero makikita natin, mga kapatid, na very disturbing itong sinasabi ng mga tauhan ni David. Ano yung kanilang statement? Ito ang katuparan ng sinabi ni Yahweh. Sino yung involved dito? Si Yahweh. Si Yahweh yung nakikita po natin na kinu-quote nila. Sinabi daw nitong si Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Tayo tayo, 'di ba? Sa pag-aaral po natin magmula pa sa simula ng kwento ng buhay, 'di ba, ng mga tao na napag-aralan na po natin. Saan po natin makikita yung command na ito ni Yahweh? Saan po sa part ng scripture na makikita po natin na may ganitong command? 'Di ba ang Panginoon? Lalong-lalo na dito po kay David. 'Di ba? Kahit bali-balik tarin po natin ang banal na nakasulatan. Walang binanggit, hindi binanggit, 'di ba, ng Lord dito po kay David yung mga ganito pong mga pananalita. 'Di ba? Walang sinabi, kasi kung sinabi 'yun ng Lord, ipipen niya 'yon. O kaya maaaring sabihin naman natin, baka hindi 'yun naisulat. Pero makikita po natin as we go on sa ating pag-aaral na wala talagang binanggit ang Lord, kasi mismo si David sasabihin niya, 'di ba, kung ano yung kanyang stand, 'di ba, pagdating sa bagay na ito. Kaya very tayo, 'di ba? Minsan yung mga nagsasabi na sinabi ni Yahweh, 'di ba? Very yun, disturbing yun, and very alarming yun. Kaya nga lagi nating sasabihin, saan niya sinabi? 'Di ba? Ano yung proof? Saan natin mababasa, 'di ba, yung mga binanggit na ito? Kasi itong mga sinasabi ng mga tauhan ni David, wala naman sinabi si Yahweh dun In-involve nila si Yahweh sa isang statement na hindi naman talaga niya ito binanggit, 'di ba? Kahit po dito po kay David. Grabe lang ito ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na, sabing ganon, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Parang sa scripture alam natin, sabi ng Lord, ibigin mo ang iyong kaaway. 'Di ba? Ganun yung prinsipyo, 'di ba, ng Panginoon. Pero itong mga twist nila at po sa kapanahunan po na ito, marami po yung mga ganyan, minimisinterpret po nila ang salita, 'di ba, ng Panginoon. Ginagamit po nila yung salita ng Lord para doon po sa kanilang sariling benefit. Ano ngayon ang gagawin ni David? Ang mga tauhan na ito ay nabanggit natin, 'di ba, na faithful ito sa kanya. 'Di ba, siya nga yung kanilang pinili. Tapos ito yung kanilang sasabihin. Ito yung kanilang sasabihin kay David, Sabi nila, ang advice nila, sabi niya, dahan-dahang sabi niya, sige na, gawin mo na, 'di ba? Ito na yung pagkakataon, ito na yung opportunity, gawin mo na kung ano yung gusto mo sa iyong kaaway. Sabi dito, dahan-dahang lumapit si David. Hindi nagsalita si David, 'di ba? Walang response itong si David sa kanilang mga sinasabi. Ang ginawa ni David ay dahan-dahan siyang, 'di ba, lumapit, Dahan-dahan siyang lumapit kay Saul. Siguro doon po sa kanyang mga tauhan, doon sa actions ni David, just imagine na lang, mga kapatid, 'di ba? Ito yung mga binanggit nila, tapos itong si David ay dahan-dahan ng pumunta, 'di ba, dito po kay Saul. Siguro grabe yung kanilang tuwa, kasi ito na yung opportunity na mapapatay na yung hari, 'di ba, na si Saul. Pero tignan natin kung ano yung gagawin ni David. Sabi dito, pinutol ang laylayan ng kasuotan ni
ni Saul. Normal lang sa mga king sa kapanahunan na yon, 'di ba, na may mahaba silang robe, no? Just imagine na lang, no, na kapag dudumi ka, ano mo, no, hindi mo gagawin mo lang talaga yung lahat ng pamamaraan, 'di ba, upang hindi madumihan yung damit mo or kahit yung laylayan, kasi napakasangsang naman yan, may amoy naman yun, 'di ba, kapag nalagyan yung hari ka, 'di ba, tapos amoy tai ka, 'di ba, parang hindi naman yata yun maganda, no? So nakita natin na maaring mahaba po yung damit po nitong si Saul, kaya ang ginawa po nitong si David ay pinutol niya, 'di ba, yung laylayan ng kasuotan ni Saul, no? Verse 5 sabi dito, nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari, 'di ba? Alam mo 'yun? Grabe lang talaga yung character nitong si David. David, grabe ka naman. Laylayan lang naman ng damit ni Saul. 'Di ba? Pero kahit yung laylayan ng damit po ni Saul, doon po sa kanyang pagputol, doon sa kanyang ginawa, 'di ba, ay sabi po dito, inusig siya ng kanyang konsensya. Na konsensya pa siya. Inusig siya ng kanyang budhi. Bakit? Kasi sabi niya, para na niyang nilapastangan ang hari. Ikaw ba naman ang maputulan, 'di ba? Putulan ng yung kasuotan, yung robe na yon, yung kasuotan ng hari, 'di ba? Iniingatan yon. Kumbaga, ito yung magsisignify, 'di ba, ng kanyang kingship. Tapos bigla mo lang puputulan, 'di ba? Parang sasaliwalain mo, 'di ba, yung kanyang authority, 'di ba, na naka-signify doon po sa kanyang kasuotan, no? Sabi dito, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawin ko ng masama. Huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. So, ano ba yung gusto ng mga tauhan nitong si David? Ano bang gustong gawin ng mga tauhan ni David kay Saul? Gusto nilang patayin, 'di ba? Gusto nilang patayin ni David si Saul. Pero makikita natin, kahit naman sa area po na ito, mga kapatid, itong response po ni David na wag nawang itulot, 'di ba? Ilang beses po nating naririnig 'yan sa kapanahunan po na ito. Do not touch God's anointed. 'Di ba? Maraming, ewan ko po kung naka-encounter na po kayo ng mga ganyang mga statement, 'di ba, sa mga maaring sa mga leaders or sa mga churches. Ang pinpoint po dito, ang pinipertain po dito ni David, 'di ba? Wag maging ang scripture, wag niyang papatayin, 'di ba, itong hari na ito na si Saul. Kasi as we go on, makikita po natin, kasi sa kapanahunan na ito, bawal mong i-confront yung leader, 'di ba, kahit gumagawa na siya ng kasamaan, 'di ba? Bawal siyang sabihan, bawal siyang, alam mo 'yon, bawal siyang kahit nga ipinpoint, 'di ba, yung kasalanan na kanyang ginagawa. Para bang lagi nilang sinasabi na do not touch God's anointed. Yung touch na yun na sinasabi dito sa scripture, it's very clear, 'di ba, na makikita po natin na huwag mong papatayin, huwag kang papatay, kasi ang pagpatay ay hindi tama, lalong-lalo na sa mga pinili, 'di ba, ng Lord. Kasi sa case po ni David, makikita po natin, bakit kailangan niyang patayin si Saul? Kasi nga, gusto siyang patayin, 'di ba, ni Saul. Para saan? 'Di ba? Para maging hari siya. 'Di ba? Yung, alam mo 'yon,
napaka ano naman noon, no? Naging hari si David kasi pinatay niya si Saul. 'Di ba? Alam mo yun, oo, ginawang hari ng Lord si David. At dahil sa pagpatay niya kay Saul, naging hari na siya. 'Di ba na pumalit dito kay Saul. Walang command ang God, 'di ba, pagdating sa area na ito na kahit saan natin makita hindi binanggit ng Lord kay David na patayin mo si Saul para ikaw na yung maging hari. 'Di ba? Walang ganon, no? Walang ganon. At makikita natin na itong response po ni David sa kanya pong mga tauhan. Magkaiba lang talaga sila ni Saul, 'di ba? Na nung sinabi ng Lord dito kay Saul, 'di ba, yung sa mga Amalekita, sabi niya pagpapatayin mo lahat. Pero ano yung sinabi ni Saul? Yung mga tauhan ko kasi, 'di ba? Sabi nila ganito, nakinig siya, 'di ba, sa kanyang mga tauhan to the expense na magdi-disobey siya, 'di ba, sa command ng Panginoon. Itong si David, nakita po natin, 'di ba, na hindi siya nakinig sa kanyang mga tauhan. So ano yung lesson na makikita po natin dito, mga kapatid? Kahit sino pa man, 'di ba, yung magbigay sa atin ng advice, kahit gaano man siya ka-dear sa atin, kahit gaano man siya kalapit sa atin, kahit gaano man natin siya kamahal, kung ang advice na yon ay hindi naaayon sa nais ng Diyos, 'di ba, sa gusto ng Diyos, sa will ng God, 'di ba, hindi natin dapat ito pakinggan, 'di ba? Nakatulad po nitong si David, no? Paano natin magagawa 'yon? No, laging sinasabi ng scripture na i-saturate natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Kasi ma-identify mo 'di ba? Kung kahit yung mga lead kanila sa salita ng Panginoon, katulad nito, binanggit ng kanyang mga taon, ito na yung pagkakataon, ibibigay na ni Yahweh, at gawin mo na kung ano yung gusto mo. Wala namang sinabing ganon, 'di ba, ang Lord? Wala namang sinabi sa salita ng Panginoon na ganon, 'di ba, dito po kay David. So hindi ka lang wala lang talagang yung term na madedenggoy kapag nakasaturate, nakababad, 'di ba, yung atin pong mga sarili sa salita ng Panginoon. Do not touch God's anointed, no? Yung binabanggit po nila. Pero that's hindi ibig sabihin nun na hindi mo i-confront, 'di ba, yung ginagawa ng isang leader, kasi titignan natin dito, ganun po ang gagawin nitong si David. Huwag mong papatayin, 'di ba? Pero i-confront mo siya doon sa kanyang kasalanan. Kasi ito yung kanyang gagawin, no? Sabi niya dito, wag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Gusto talagang saktan ng mga kasama ni David, itong si Saul. Gusto nila, maaring sinabi nila na, ayaw mo ba siyang patayin? Kami na lang ang papatay. 'Di ba, sa kanya, para matapos na yung ating kami na lang ang mananakit, 'di ba, sa kanya. Kami na lang ang tatakot, 'di ba, sa kanya, para matapos na yung kalbaryo, 'di ba, ng buhay natin. Pero alam mo 'yon, si David, pinakiusapan niya yung kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis, no? Walang kamalay-malay itong si Saul, 'di ba, sa mga nangyayari, sa mga nangyari. Basta lang siya, ginawa niya yung call of nature, no? Tapos sabi dito, tumayo na siya nung siya matapos, 'di ba? At saka siya ay umalis. Verse 8, nang malayo-layo na si Saul, sabi dito, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, no? Mahal kong hari, sabi niya. Mahal kong hari. No, nakaka-amaze lang, 'di ba, mga kapatid? Ilang beses na nakita po natin
na yung pagtawag po ni Saul dito po kay David, ano po yung lagi niyang sinasabi? Son of Jesse. 'Di ba? Si David, yung son of Jesse. Si David na son ni Jesse, anak ni Jesse. Hindi nga niya mabanggit pa minsan, 'di ba, yung kanyang pangalan, kundi lagi yung sinasabi, son of Jesse. 'Di ba? Pero itong si David, hindi ganoon yung kanyang sinasabi, 'di ba, dito kay Saul. Hindi niya sinasabi itong wicked king na ito, 'di ba? Itong nasisiraan ng ulo na ito, itong ano na to, itong alam mo 'yon, yung nasisiraan na, 'di ba, ng kanyang kabaitan. Walang ganun nakita natin. Ano ang sinabi niya? Mahal kong hari. 'Di ba? Nandun pa rin yung pagrespeto. Napakahirap naman yata nito, 'di ba? Nandun pa rin yung pagrespeto na inilalaan po ni David. Paano mo magagawa 'yun? Yung nga sinabi ko, yung saturation sa salita ng Panginoon, yung pagbabad lang talaga sa salita ng Panginoon, marami pong pwedeng mangyari. 'Di ba? Kasi ang salita lang ng Lord lang talaga yung nagpapakalma, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, kahit yung galit natin, yung inis natin, 'di ba? Every time na makaka-encounter na tayo sa salita ng Panginoon, lagi po tayong tinuturuan, 'di ba, na tinuturuan na mag-act, 'di ba, according doon po sa kanyang nais. Sabi dito, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Buong paggalang na yumukod si David. Grabing pagbigay ng respeto yun, ha. Parang, I don't know kung naka-encounter na po kayo ng ganitong sitwasyon sa buhay po natin. Yung taong inis na inis sa atin, 'di ba? Yung taong gusto tayong siraan, 'di ba, yung mga ganon, siniraan na yung likod-likod mo, siniraan ang harap-harapan mo, 'di ba, yung mga ganon. Tapos nung magkaharap kayo, ay magbibigay ka pa rin, 'di ba, ng respeto. 'Di ba? Bibigay ka pa rin ng paggalang, 'di ba, sa tao na ito, na hindi ka magbibigay, 'di ba, ng kung minsan kasi ang sinasabi natin, kung ano yung ginawa mo sa akin, masigit ang gagawin ko sa iyo. 'Di ba? Kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ng sobra-sobra. Pero si David, hindi ganon. Ang response po niya ay paggalang, 'di ba? Ang response po niya ay pagmamahal. Grabe lang 'yun, ha. Ilang beses ka nang nabingit sa kamatayan, David, 'di ba? Ilang pagod na ang iyong ginawa sa buhay mo, 'di ba? Nang dahil dito sa taong ito. Alam mo 'yon, grabe lang talaga yung ganitong klase, 'di ba, ng character. At tignan natin, sinabi niya, ito sinasabi kong confrontation. Ito yung confrontation, 'di ba? Hindi sinabi na do not touch God's anointed, pababayaan mo na lang, 'di ba? Yung mga leader na ito na gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin, 'di ba, sa iglesia. Na kahit alam mong hindi tama, 'di ba, hindi naaayon sa nais ng Diyos, pababayaan mo na lang sila kasi mga leader sila hindi ka pwedeng magsalita, 'di ba? Hindi mo sila pwedeng i-confront, 'di ba? Hindi mo sila pwedeng pagsabihan. Napaka-contrary nito dito sa account na ito, na kung saan ay kinu-quote nila, 'di ba, yung scripture na ito, na kung saan ay para i-justify, 'di ba, na hindi mo dapat konfrontahin, hindi mo dapat pagsabihan, 'di ba, yung iyong leader. Basta hindi mo siya dapat i-touch, 'di ba? Ganun po yung kanilang interpretation. Do not touch God's anointed, kasi in-anoint yan ng God. Misinterpret nila, 'di ba, na hindi ka na po pwedeng magsalita. Contrary ito. Kasi itong si David, ano po yung sinabi niya? Kinonfront niya si Saul, 'di ba, sa kanyang ginagawa. So sinabi niya, verse 9, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? So kahit doon po sa kanyang pananalita, mga kapatid, hindi niya sinasabi na ikaw na wicked king, 'di ba? Ano bang nagawa mo? Ano bang
nagawa ko, 'di ba, sa iyo. Instead, nakita po natin na dahil po doon po sa kanyang paggalang, ang inaddress po nitong si David ay yung mga advisors, yung mga nagpaparating, 'di ba, dito kay Saul ng bali-balita na hindi naman totoo. Kaya nga importante lang talaga yung alam mo yon, sa in every issues, in every balita, hindi dapat na naniniwala agad-agad. 'Di ba? Ang isang nakakarinig ng binabanggit ng bibig, 'di ba, ng kahit na sino man. Kailangan talaga yung discernment. Ang scripture sinasabi niya, maging discerning ka. Sa paanong paraan ng pagiging discerning mo? Alamin mo yung katotohanan. 'Di ba? At hindi ka lang sa iisang panig makikinig. Paano mo malalaman yung katotohanan kahit nga sa judicial system, 'di ba, sa kapanahunan po na ito? Hindi naman yung iisang panig lang, 'di ba, yung nakikinig. Ang judge, pinapakinggan niya yung bawat panig para makapag-create siya, 'di ba? Makita niya kung sino talaga yung nagkasala. Tayo minsan, ang tao minsan, kahit sa mga sinasabing quote and unquote ng mga Christians, isa lang yung kanilang pinakikinggan. 'Di ba? Ayaw na nilang makinig sa kabilang panig. 'Di ba? Kasi ano yung reason nila? Na huwag ka na makinig kasi mahirap talagang kausap yan. 'Di ba? Huwag ka nang makinig kasi wala rin lang pupuntahan, no? Parang sinasabi po nila na grabe naman. Grabe lang talaga yung ganung klase, 'di ba, ng mga tao na ayaw makinig, 'di ba, sa kabilang panig at paniniwalaan nila ang lahat ng mga kasinungalingan, 'di ba, na sasabihin sa kanila. Kaya kino-confront nitong si David si Saul, sabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo? 'Di ba? So, sa mga nagsasabi sa atin, bakit po kayo naniniwala? 'Di ba? Ano yung mga pinaniniwalaan natin? 'Di ba, na mga ipinaparating sa atin, sinasabi sa atin, no? Sa kapanahunan na ito may mga CCTV eh. May mga CCTV. So hindi katulad sa kapanahunan nila, no? Talagang i-relay lang, 'di ba, yung mga sinasabi. Alam nyo, Haring Saul, si David talaga gusto kayong patayin. Gusto talagang kunin yung trono sa inyo. Nagpapalapad talaga siya ng kanyang papel. 'Di ba? Gustong-gusto na siya ng mga tao. 'Di ba? Maring may mga ganon, 'di ba, na nagpaparating dito po kay Saul. At sinasabi ngayon ni David, bakit po kayo naniniwala, mahal na hari, na gusto ko po kayong patayin? No? Na gusto ko po kayong patayin. Verse 10, mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo yun. Hindi totoo. Hindi lang talaga totoo. Never pa nating nakita na sumalakay itong si David sa grupo ni Saul. Walang ganun, di ba? Ang ginawa ni David, nagtago na lang siya. Lumayo siya, no? Lagi siyang lumalayo doon po sa maaring encounter nila, 'di ba? Dito po kay Saul, no? Mapapatunayan ko po sa inyo na hindi totoo 'yon. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Sabi niya, gusto ng mga tauhan kong, ito yung sinasabi ko po sa atin kanina, na gusto ng mga tauhan ni David na patayin si Saul, no? Pero nakiusap itong si David na kahit saktan si Saul ay huwag nilang gagawin, no? At ito yung opportunity. Minsan hindi natin naiintindihan, 'di ba, yung mga decisions, no? Kasi hindi naman nagsasalita itong si David, hindi siya nakipagtalo, 'di ba, sa kanyang mga tauhan. Ang ginawa niya ay nakiusap siya. Yun ang ginawa niya, nakiusap siya, 'di ba, sa kanyang mga tauhan. Hindi ka basta pakikinggan ng mga tauhan mo, 'di ba, kapag nakita nila na pabago-bago ng isip, 'di ba, o kaya wala kang matibay na decision, no? Yung isang leader na alam mo yun, yung parang sala sa init at saka sala sa lamig. Napakahirap tsansyahin nun. 'Di ba? Sasabihin lang niya, babago din ang isip niyan. Kasi walang paninindigan. Pero alam ng mga tauhan nitong si David na si David ay merong paninindigan.
no? Kaya nung nakiusap itong si David sa kanila, tumalima sila, no? Dito nakinig sila kay David. Gusto ng mga tauhan kong patayin kayo. Gusto ng mga tauhan kong patayin kayo. Ngunit, sabi ito, hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Ito kapatid yung rason, 'di ba? Ayaw patayin ni David si Saul. Ito yung rason na kahit pagbuhatan ng kamay hindi dapat, 'di ba, gawin ni David kay Saul. 'Di ba? Kahit ano pa yung ginawa ni Saul, 'di ba, na problema sa kay David. Tayo din, 'di ba? Kung may mga instances na ganito, mali yung interpretation ng iba na do not touch God's anointed. Ang binabanggit po ng scripture dito, huwag mong pagbuhatan ng kamay, huwag mong patayin. 'Di ba? Ang kahit na sino man, kasi kahit sa kapanahunan na ito, hindi po pwedeng pumatay. 'Di ba? Yung value ng buhay, 'di ba? Lalong-lalo na ito ay hindi naman inuutos, 'di ba? Hindi naman part ng judgment na ini-execute, 'di ba, ng Lord dito po kay Saul, no? Dito kay Saul. Grabe lang talaga yung mga misinterpretations, 'di ba, minsan ng mga nagnanais maprotektahan, 'di ba, yung kanilang mga ginagawa, 'di ba, na hindi maganda, 'di ba? Hindi naaayon, 'di ba, sa Lord, no? Sa nais ng Lord, no? Hindi ko kayo, sabi niya, sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Kasi kapag pinagbuhatan mo ng kamay, yung pinili ni Yahweh, parang si Yahweh na rin yung pinagbuhatan mo ng kamay. Kapag pinatay mo, katulad ng ginawa ni Saul, grabe lang ito grabe lang ito na talagang confrontation, 'di ba? Dito kay Saul. Kasi anong ginawa niya sa mga priest? Anong ginawa ni Saul sa mga priest, mga kapatid? Hindi lang niya pinagbuhatan ng kamay, pinagpapatay niya, 'di ba, ang mga lingkod na pinili din ni Yahweh. So ano yung magiging impact ng confrontation na ito between David at saka ni Saul? Narito, verse 11, sabi niya, narito ama ko. Grabing ano yun Narito ama ko. Diba? Ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. 'Di ba? Grabe lang. Siguro naisip din po ba natin, 'di ba, na grabe kasi ang pagmamahal din ni Saul dito po kay Jonathan, ni David dito po kay Jonathan. 'Di ba? Parang napaka din. Grabe lang talaga yung decision na ginawa din ni David dito. 'Di ba? Din ito testing din ito, 'di ba, para sa part niya. Kasi marami kang dapat i-consider Kung mapapatay mo si Saul, ikaw na yung magiging hari. Matatapos na yung kalbaryo, 'di ba? Matatapos na, magkakaroon na tayo ng maayos na tulugan, 'di ba? Maayos na yung mga Philistines, kaya na natin yon, di ba? Magiging matahimik na yung buhay natin. Pero kung pinatay ni David si Saul, ano kaya yung mukhang ihaharap din niya dito kay Jonathan? Di ba? Grabing decision lang yun kung ano yung pipiliin nitong si David. Si Jonathan, di ba? Kailan lang pinalakas yung kanyang loob, pinagtibay pa nila, 'di ba, yung kanyang kasunduan, 'di ba, yung kanilang kasunduan. Tapos sinasabi ni Jonathan, 'di ba, na
huwag pababayaan, 'di ba, yung mga remnant niya, 'di ba, may mga ganon. Kasi ama ito ni Jonathan eh. 'Di ba? Very dear si Jonathan din sa kanya. Hindi lang sa dahil pinili siya ni Yahweh. Meron silang connection. 'Di ba? May respeto na namamagitan between yung kanilang friendship, 'di ba? Tapos ito, malapit ito. Mahal ni Jonathan ang kanyang ama. 'Di ba? At nakita po na kahit sino naman, kayo po ba mga kapatid, 'di ba? Kapag may mga opportunity na ganito, 'di ba? Kaya nyo bang patayin, 'di ba, yung magulang ng inyong very dear friend, 'di ba? Kahit gaano pa siya, parang hindi lang talaga nais ng Diyos na ganon, 'di ba, na malagay sa mga kamay ni David, 'di ba, ang pagpatay dito po sa kay Saul, 'di ba, na ama ni Jonathan, 'di ba, na ama ni Jonathan. Kung hindi siya ama ni Jonathan, hindi pa rin, kasi kahit sino pa man, 'di ba, na pinili ni Yahweh na maging hari or magki-care supposed to be sa Israel, ay hindi dapat patayin o gawan, 'di ba, ng masama. Verse 12, hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya na ang magparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Kung merong akong kasalanan, si Yahweh yung hahatol sa akin, mahal na hari. Kung kayo naman, si Yahweh din, 'di ba, yung hahatol at magpaparusa sa inyo, no? Gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Kasi hindi ako masama. Di ba? Hindi ako masama. Di ba? Mahal na hari. Yung mga masasamang tao lang yung kayang gumawa ng masama. Pero ako, hindi ako ganon. Di ba? Hindi ako ganon. Sino ba ako upang hanapin ng hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Di ba? Sino nga naman siya, di ba? Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa. Magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa inyong mga kamay. No? So may confrontation, kapatid. Di ba, na nangyayari? May confrontation. Sa pinakababa ng verses na sinasabi, kinukote na sinasabi doon na that's God's anointed. May confrontation na nangyari between David at saka itong si Saul, no? Ito yung kanya, mabibigat po yung mga binanggit nitong si David, di ba? Dito po kay Saul, no? At ano yung magiging response nitong si Saul? Sabi dito, pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, di ba? Kasi sabi niya kanina, ama ko, di ba? Sabi naman ni Saul, David, anak ko, di ba? Wow, no, tumalab, no? Sabi dito, ikaw nga ba iyan? Diba? Ikaw nga ba iyan? At siya'y tumangis. Grabe yung impact nito kay Saul. Diba? Na-realize ni Saul. Hindi marirealize ni Saul yung mga bagay na ito kapag hindi nagsalita itong si David, kapatid. Kapag hindi niya kinonfront mismo itong si Saul, no? Hindi niya sinabi itong mga bagay na ito. Hindi niya sinabi yung panig niya. Hindi niya sinabi yung katotohanan tungkol sa kanya. Hindi magiging ganito yung impact. At hindi lang basta na-touch itong si Saul. Sinabi ng scripture, tumangis siya. Hindi lang sinabing umiyak siya, tumangis. Magkaiba yung iyak tsaka yung pagtangis. Dito, no, ang description dito ay tumangis siya. Mas matindi sa pag-iyak, 'di ba, yung kanyang ginawa. Sinabi pa ni Saul, tama ka, David, at ako'y mali. Wow, na-realize niya. 'Di ba? Na-realize niya na sa may katotohanan ng sinasabi ni David.
No, may katotohanan. Hindi naman talaga totoo. Alam naman niya mismo sa kanyang sarili, 'di ba? Na hindi threat si David sa kanya, no? Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Na-realize niya lahat 'yon. No, sabi dito, ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo at ginawa mo ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Alam ni Saul yung bagay na ito, di ba? Na kapag kinonsider mo na kaaway, ay talagang, pwede mong, tama yung sinabi ng kanyang mga tauhan, di ba, na pwede mong gawin ang anumang gusto mo. Di ba? Kaya nga yung mga hostages, kung ano-ano yung mga naririnig natin na ginawa nila sa kanilang mga hinostage. No, grabe lang, hindi mo talaga maisip na kayang gawin 'yon ng mga totoong tao, 'di ba? Mga hayop ang gumagawa ng ganung mga bagay. Ang kaibahan lamang, 'di ba, doon po sa statement ng mga tauhan ni David, in-include nila si Yahweh. 'Di ba? In-include nila si Yahweh na parang si Yahweh yung nagsasabi, 'di ba, ng statement na gano'n na hindi naman totoo, no? Sabi dito, pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin, 'di ba? Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Alam ni Saul ito 'di ba? Ayaw lang niyang tanggapin. Ginagawa niya yung lahat ng paraan para hindi maging hari. Supposed to be itong si David. Kaya nga gusto niyang patayin. Pero sa confrontation na nangyari, kapatid, ito yung kanyang realization. 'Di ba? Nahimasmasan siya, 'di ba, sa katotohanan. Kaya hindi minsan kasi, 'di ba? Ayaw natin ng mga yung harap-harapang usapan, yung mga confrontation. Ayaw natin, no? Kasi ayaw nating magka-problema, 'di ba? Ayaw nating hindi tayo magkaintindihan. 'Di ba may nangyari na nung nagharap-harap tayo, 'di ba, minsan sa mga kapatid na na kagawa ng naging 'yon, 'di ba? Naging issue 'yon. Kung ano-ano yung lumabas, 'di ba, na mga issue, pero napakaganda ng confrontation na nangyayari. So, kasi nare-realize, 'di ba, nagkakaroon lang talaga kapag nasa Panginoon naman ang lahat ng mga confrontation, 'di ba, ay para sa glory, 'di ba, ng Panginoon, no? Nagkaroon ng realization itong si Saul. At 21, sabi dito, ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. 'Di ba? Grabe yun Sabi dito, ipinangako naman ito ni David kay Saul. Ang sarap na tagpo nito. 'Di ba? Napakasarap na tagpo nito. Pagkatapos nito ay umuwi na si Saul. Sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan. So ang ganda ng ending, 'di ba, ang ganda ng ending ng kwento na ito dahil sa confrontation, 'di ba, na nangyari. Nagkaroon ng magandang realization lamang. Makikita natin as we go on na ang response pa rin ni Saul, 'di ba, sa bagay po na ito. Dito maganda yung pagtatapos. Siguro mag-end na lang po tayo, 'di ba, sa magandang pagtatapos na ito, 'di ba, ng kwento, 'di ba, ng chapter 24. Saka na natin ulit tignan, 'di ba, yung ibang mga kwento ulit, 'di ba, between Saul at saka nitong si David. So erap to po mga kapatid at meron ka po bang naihandang question, Sister May Grace, or wala? Erap to po.